Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center, Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Malaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa turnover sa mga pinalayang sundalo na mga Pinoy sa Syria. Ang palasyo tanggap na ang pag-atras ni Sardillo bilang commissioner ng COMELEC. Paul Buddy tatalakayin ang kasong kinakarap ni Lanto. Yan dapat italakayin niya sa commission ng appointments. Kasi detalya ho yan. Diyan detalya lahat siyang mga kung ano-ano nagawa, kung may kasalanan talaga. Hindi, pwede naman siya hindi confirm. Ang DOLE tiniyak ang sapat na trabaho sa mga bagong graduates. Headlines. Balita sa Bayong Dagat, dating presidente ng South Africa nakalabas na po ng ospital. Sa negosyo naman ng Department of Agriculture, naglaan ng 6 na milyong pisong pondo para ho sa patubig sa Bulacan. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN.
Buenos dias, Pilipinas. Umagal ho ng Lunes ngayon, Marso 11, 2013. Ito, sumasa inyo ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas, tayo live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod, at DXDR 981 RMN Dipolog. Live international via www.rmnnews.com and WRMN New York, USA. Nakipag-ugnayan ho ang Pilipinas sa Jordanian authorities para sa kaukulang turnover sa mga pinalayang sundalong Pinoy na una ng binihag ng mga Syrian rebels sa Golan Heights. Sa kabila nito ay hindi pa matiyak ng Armed Forces of the Philippines kung kailan uuwi ng bansa yung mga naturang Pinoy peacekeepers. Ayon kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa pagdadalhan ng mga ito. Sa ngayon ay natili sa isang hotel sa Amman ang buong contingent. Ikinatuwa rin ng United Nations ang pagpapalaya naman ng Syrian rebel fighters sa binihag na 21 Pinoy peacekeepers. Kasabay niya nanawagan naman si UN Secretary General Ban Ki-moon sa Syria na irespeto ang freedom of movement at seguridad ng kanya mga tauhan. Binihago ng Syrian rebels sa mga Pinoy noong Miyerkules matapos harangin sila habang nasa Golan Heights at pinakawalan sa bahagi ng Jordan border. Ang Kongreso ay may babala naman sa UN kaugnay sa mga Syrian rebels. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Umalma ang isang mamabata sa Estados Unidos at sa European Union na huwag magpadala sa mga gusto at kahilingan ng mga Syrian rebels kapalit ng pagpapalaya sa mga hostages nito. Ayon kay Western Samar Representative Nelson Sarmiento, pang-blackmail lamang ang ginagawa ng mga rebelde sa UN. Hindi anya dapat pumapayag ang UN sa nais ng mga rebelde lalo't lumalabas. Ang tunay na pakay ng mga rebelde at iyon ay ang makontrol ang kapangyarihan sa Syria. Bukod dito ay dismayado din ito sa pang-hostage ng mga rebelde matapos na nakakuha naman ng hinihinging humanitarian at military assistance sa mga ito. Hindi anya dapat sinusuportahan ng ganitong aksyon ng mga leader ng rebelding grupo dahil hindi na nire-respeto ng mga ito ang international law. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Tanggap na ng Malacanang ang pagbawi naman ng aplikasyon ni Atty. Bernadette Sardillo bilang Comelec Commissioner. Ito ay kasunod ng liham na pinadala ni Sardillo sa palasyo at nakasaad ng desisyon ng pag-atras para sa naturang pwesto. Matatanda ang kasama ni dating Lanao del Norte Representative Magabangkit Lantos si Sardillo na napisil ng Pangulo para sa pwedeng pwestong tinanggihan nito. Samantala, ikinalungkot naman ni Comelec Chairman Sixto Brillantes ang desisyong ito ni Sardillo dahil anya malaki ang maitutulong nito sa naturang ahensya. So wala tayong magagawa ron. Sinabi ko, di bali, talagang ganyan lang. Sayang dahil, sabi ko nga, sayang dahil isa sa mga qualified talaga mag-commissioner. Na niya ng kinumpirma ni Brillantes na nakatagdan nilang talakayin ang kinakaharap na kaso ngayon ni Commissioner Lanto kaugnay sa pakipagsabwatan umano nito sa isang miyembro ng Board of Election Inspectors sa Lanao del Norte sa naganap na halala noong pang taong 2007. Yan dapat italakayin niya sa Commission on Appointments. Kasi just detalya ho yan. Diyan detalya lahat siyang mga kung ano-ano nagawa, kung may kasalanan talaga. Hindi, pwede naman siya hindi confirm. Pero sa ngayon, nandiyan na ho yan. Alam na taong bayan. Nasa sa kanya na ho yan at na-represidente. Si Comelec Chairman Sixto Brillantes sa interview ng RMN. Makasama paglalaban ni Team Pinoy Senatorial Bam Aquino ang pagbubukas na mas marami oportunidad para sa kabuhayan at negosyo ng mga kababayang Pilipino. Ito ang prioridad ni Aquino matapos parangalan sa buong mundo para sa kanyang programang tumutulong sa mga nanay na magtayo at magpalago ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Aquino, napatunayan na niya sa trabaho sa Hapinoy ay umaangat ang antas ng buhay ng mga nanay kapag sila ay natuturuang magnegosyo at tumawak ng pera. Isa sa may susulong sa Senado ni Aquino ang pagpapalawak ng mga programang magbubukas na mas marami pang oportunidad para sa mas maraming Pilipino. Samantala, bukas po si Aquino na magkaroon ng search committee pa rin ang Malacanang para masala ng mabuti ang mga itatalaga sa mga masaselang posisyon ng gobyerno. Sa totoo lang, sa lahat naman ng mga ibang posisyon, no, mayroon naman search committee dyan. Pero di gaya ng kunyari, ng Supreme Court Justice, diba? Meron talagang pinagdadaanan ng mga eksperto at mga kasama rin sa industriya
na pwede hong pagtanungan, na pwede nagbibigay ng kanilang kuro-kuro. Pagdating naman po sa mga ibang posisyon, usually, meron naman po yung shortlist na sinasabi. Kaya hindi ako against niya, no? Maganda po yan na meron siguro iba't ibang mga pangalan din na nilalabas. Pero siguro sa kaduluduluhan ng lahat, yung presidente pa rin po yung magde-decide o yung appointing power nga po sa ating mga posisyon. But I guess in this case at siguro po moving forward, maganda nga po na mayroong mga search committee na pwede nga magbigay rin ng kanilang opinion at ng kanilang mga pangalan na pwede mo i-considera. Ang pahit po ni Team Pinoy Senatorial Bam Aquino sa interview ng RMN kaugnay sa pag-appoint ni Paulong Noynoy Aquino kay dating Lanao del Norte Congressman Macabangkit Lanto na nasangkot naman sa manipay pagsabuatan sa isang miyembro ng Board of Election Inspectors sa naganap na halalan noong 2007. Mission 2013. Boboto ako! Tala, tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na may sapat na trabaho sa loob at labas man ng bansa, lalo pa para sa mga bagong graduates. Ay kay Labor Secretary Rosalinda Baldos ang pagiging malinis at mapag-alaga ng mga Pilipino ang nagpapaangato sa mga ito. Kung hinikayat nila ang pagpapadala sa ibang bansa katulad ng Oman. Kabilang sa mga trabaho na kailangan sa Oman ay guro, nurse, skilled workers at hotel at restaurant staff. Sa kabila dito, hinihimok din ng DOLE ang mga Pinoy, lalo na yung mga fresh graduates, na magtrabaho mula sa Pilipinas bago sumabak sa ibang bansa. Dahil kailangan pa ng mga ito ang 2 taon na karanasan upang tuluyang matanggap sa abroad. RMN Flash Report. Sama natin sa balita live sa Flash Report, Silvestre Labay. Isang pagsabog ngayon lamang pasado alas 6 sa Explosive Ordnance Division Office sa Rizal Provincial Office kung saan isang pulis ang nasaktan. Sa detalye, mamaya sa aking pagbabalik. Kasama Rizal, Silvestre Labay, Tatak, RMN. RMN Flash Report. Sa ngalan ng Saba, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Ang Department of Foreign Affairs sumalmaho sa hindi makataong pagtrato ng Malaysia sa iba pang mga Pinoy na nasa Sabah. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Humihingi ng Department of Foreign Affairs ng paliwanag sa Malaysian government kaugnay ng di makataong pagtrato sa iba pang mga Pilipino sa Sabah. Ito ay matapos magreklamo ng human rights violation ang Pinoy deportees na dumating sa Sulu at Tawi-Tawi mula sa Sabah. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ng DFA sa DSWD para sa pagdodokumento ng reklamo ng Pinoy deportees. Muli ring umapela ang DFA sa Malaysian government na bigyan ng full access ang Philippine Embassy sa mga Pilipinong dinampot ng Malaysian authorities kaugnay ng Sabah standoff. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Higit naman sa 600 na mga employers naghahanap po ng libo-libong trabahador. Kasama natin sa balita Deo de Guzman. RMN Report. Inihayag niya ng Palasyo ng Malacanang na mayroong libo-libong trabaho na naghihintay para sa mga Pilipino. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valde, mayroong mahigit 600 employers ang nag-aalok higit 70,000 trabaho mula sa iba't ibang job fair mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Valde, tapos na ito ay mula sa Department of Labor and Employment dahil noong Enero ay mayroong inorganisang 40 job fair ang mga pribadong kumpanya at ang gobyerno. Samantala, sa ibang balita ay iniagtinipan din na maglalabas ang Department of Budget and Management ng 10 bilyong piso para sa konstruksyon ng mga basic education facilities sa buong bansa. Kasama mo sa Malacanang, Deo de Guzman, Tata, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Kandidatong kongresista ho ng 2nd District ng Misamis Oriental maaari pang kumandidato kahit nahatulan. Para sa Mission 2013, kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN, Cagayan de Oro. RMN Report. Maaari pa din aming ipapatuloy ng dating gobernador ng Misamis Oriental na si Antonio Calingin ang kanyang kandidatura bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Lalawigan ngayong halalan. Ito'y kahit matapos lumabas ang report na makailan ay natuloy na ito ng Sandigan Bayan na guilty sa kaso nitong graft noong 2003. Ayon sa Comelec Region 10, hindi umano balakid sa kandidatura ni Calingin ang desisyon ng Sandigan Bayan. Maliban na lamang kung may mamamayan na maghahain ng petition for disqualification sa Comelec. Ang desisyon naman ng Sandigan Bayan
bayan na hindi otomatiko nga pumipigil sa isang politiko na tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. Dapat umanong may mag-file muna ng disqualification case sa COMELEC laban sa isang politiko at maaari niya basihan ang posisyon ng Sandigan Bayan. At hanggat hindi ito i-disqualify ng COMELEC, maaari pa itong tumakbo. Sa panig naman ni Kalingi, naniniwala ang legal counsel na nangyayari ngayon ay hakbang ng kalaban nito sa politika. Kasama mo sa DXCC, Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tapat, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Mission 2013. Boboto ako. Unay pa rin ang nalalapito na halalan, patuloy sa pag-arangkada ang Pitik program ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang kay Cayetano, sa pamamagitan ng kanyang programang Pitik o Presyo, Trabaho at Kita, malalaman ang pulso at tinig ng ating kababayan. Mabilis nilang malalaman ang pulso ng publiko sa tulong ng pag-arangkada ng Pitik Listening Tour, lalo na sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kabilang sa mga tilungo para hingan ng konsultasyon ay ang Pretil Market, ang mga flower vendor sa Dangwa at Taguig City Tricycle Operators and Drivers Association. Si Cayetano ay tumatakbo bilang re-electionist sa pagkasenador sa ilalim ng Nationalista Party ng Team Pinoy Coalition. Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Naglaan ng 60 million pesos sa Department of Agriculture para sa patubig sa 3 distrito ng Bulacan. Ayon kay Secretary Proceso Alcala, malaking bahagi nito ay para sa pagsayos ng mga kanal para sa patubig na nagdudugtong mula sa Kaseknan Dam na nasa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nasa 29 na kilometers ang haba ng patubig na dumadaloy para mabigyan po ng irigasyon hindi lamang ang Nueva Ecija, kundi ang mga bayan ng Candabat, Arayat din sa Pampanga, hanggang sa may San Miguel at San Ildefonso sa Bulacan. RMN News Abroad. Nakalabas noon ang ospital yung naging kauna-unahang black president ng South Africa na si Nelson Mandela matapos magpalipas ng magdamag doon. Ayon sa may bahay ng 94 anyos na dating Pangulo, nakabalik na si Mandela sa kanyang bahay sa Johannesburg at walang dapat ipaglala rito dahil dumaan lamang ito sa mahabang check-up. Noong 2011 o 2011 nang magpabalik-balik sa ospital ang dating South African president dahil sa kanyang respiratory problems. Si Mandela ay tinitingala rin dahil sa makaling nitong paghikayat sa pagkakaisa sa nasabing bansa. Mga kasama, live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Lunes, March 11, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan, sinakasamang Ramil Imborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang po mga kasama ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:19 ng umaga. Tatak RMN.